yung kukomentuhan ko natin itong isang video ng isang sikat na vlogger attorney, no? Na dito sa video niya, mga kaibigan, ito nga sinasabi nga dito na itong si Lukring, no? Lumalabas po na mas maingay, mas mababa ang IQ, no? Mas maingay, mga kaibigan, no? Kitang-kita na kapag ang tao ay maingay, masyadong nagpapadala sa emosyon kaysa sa kanyang utak, sa kanyang isipan, no? Mas matimbang sa kanya yung paggamit ng kanyang emosyon kaysa sa kanyang utak. So lumalabas yan po yung mga tao na low IQ, tapos mababa din ang EQ. Mababa ang IQ, at the same time mababa ang EQ, no? Intelligence quotients at saka emotional quotients, no? So yan po, no? Low IQ, low EQ. Itong si Lukring, no, mga kaibigan. So tingnan natin kung bakit po nasabi, no, na itong si Lukring ay low EQ, low IQ, or vice versa. Tingnan po natin itong video na to. So hindi na po tayo magpapatumpik, mga kaibigan. Pipi, isang malaking example ng when emotion is high, intelligence low. Yes! Alam mo mga clear, sabi ko, kung titignan ko kung anong pwedeng ikaso dito, hinahanap ko kasi, di ba? Sabi ko, hindi to basta pwedeng greatest because presidente yung tinakot mo eh. No, presidente, okay, sabi niya wala pagbabantay, hindi actionable. Tandaan natin mga ka-clear. Hindi actionable kasi hindi pa siya namamatay. Ganun na tayo, di ba? Pero Sandali. So, ano sabi dito? Si BP ang example, no, ng kapag yung mas maingay ka, hindi mo ginagamit yung utak mo. Ang ginagamit mo, bunganga. Yung bunganga mo, yung bibig mo, no? Bunganga, yan yung pag sa mga crocodiles yan, sa mga animals. Bibig yun yung sa tao. Pero dito kay Lukring, imbis na bibig, bunganga talaga, no? Mas ginagamit niya yung kanyang bunganga, yung kanyang emosyon, kaysa pagganahin ng utak, di ba? So ulitin natin yung sinasabi dito, Si Pipi, isang malaking example ng when emotion is high, intelligence low. Yes! Alam mo mga clear, sabi ko, when emotion is high, intelligence is low. Ulitin ko si BP o si Lukring ang best example ng when emotion is high, intelligence is low. O, diba? So, yan. si Pipi, isang malaking example ng when emotion is high, intelligence low. Yes! Alam mo, diba? sabi ko, kung titignan ko kung anong pwedeng ikaso dito, hinahanap ko kasi, di ba? Sabi ko, hindi to basta pwedeng greatest because presidente yung tinakot mo. Correct. Presidente, okay, sabi niya wala pagbabantay, hindi actionable. Tandaan natin mga ka-clear. Hindi actionable kasi hindi pa siya namamatay. Ganun na tayo, di ba? Pero isipin mo, di man yan actionable, may kausap ka na. Kasi may condition pa. Kaya hindi pa siya actionable kasi may condition. But still, may kausap ka na assassin. Di mo naman sinabing kakausap ako, I will look for a heart killer. O I will look for a vigilante. I will look for an assassin. Hindi mo yung sinabi. Sinabi mo, kumausap ka na. It's already in past tense. So may kausap ka na. At nagbigay ka na ng order. So, correct dito. Yan yung sinabi ko, no? So, hindi pwedeng mag-alibay dito si Lukring na hindi naman daw siya nag-threat, wala naman daw mali sa ginawa niya, hindi naman daw yan death threat, no? Kasi kailangan ito daw ang pagkaka-describe niya, ito lang daw ay revenge from the grave, kasi daw kailangan pa daw niya na matsugi para kapag tsugi na siya, saka daw tsugihin yung tatlo. So, ang kanyang argument, revenge from the grave. Pero hindi naman yun hindi naman yun uubra. Kasi nga, meron na siyang na-hire. Kumbaga, mga kaibigan, accomplish na. Yung krimen na ginawa niya, although hindi pa actionable, wala pa yung act, pero at least may na-accomplish na siya kasi nakausap na niya Tapos na, nakausap na niya yung assassin na nag-instruct na siya na kapag siya ay nawala, siya ay tsugihin daw ang Pangulo, ang First Lady, ang Speaker of the House. So, ibig sabihin, tapos na. Meron na siyang nagawang krimen. The fact na kumausap na siya ng tao, nag-hire na siya ng assassin, so nagawa na niya yon. Yan ay isa ng krimen. Kasi nangontrata ka na.
Yan yun. So yan mga kaibigan ang hindi maintindihan ng mga DD sheets. Hindi nila maintindihan yan. No? So, okay, pakinggan ba natin? Already in past tense. So may kausap ka na at nagbigay ka na ng order na ito gawin mo. So in other words, sabi ko nga mga kaklik, it's easy for her. So you can remove that condition anytime na condition na pag ikaw ay wala. Pwede mo naman sabihin, pwede naman niyang gawin or sabihin doon sa hard killer na, sige, do it na. Bakit? Because kumausap na siya. May kakilala na siya. Proud ka ba nun, BP Sara, na may kausap kang hard killer? Proud ka ba nun na mayroon kang kausap na hard killer at inutusan mo na i-liquidate si PBBM, si First Lady at saka si Speaker? Kahit sabihin mo hindi Ayan. So, ano natin bago natin ituloy. So, tama yung sinabi ni Attorney Claire. Vice Presidente ng bansa, pangalawang Pangulo ng bansa, supposed to be dapat pagkakatiwalaan siya ng mga Filipino. Pero proud na proud siya na meron siyang kausap. Meron siyang kinausap na hard killer para tumugi sa tatlo kapag siya daw ay nawala. And take note, isa lang siya na nawala, tapos tatlo ang kanyang ipapatsugi. Tatlong mahahalagang tao sa Pilipinas, ipapatsugi niya. Isa lang siya na mawawala. At along the investigation ng PNP ng Intelligence Department, hindi totoo ang kanyang bintang na meron daw nagtatangka na tumugi sa kanya. Hindi daw totoo. Wala daw nakita na banta sa buhay ni Lukring. So, ibig sabihin, nung sinabi ni Lukring, mga kababayan, na merong nagbabanta sa buhay niya, sinabi lang niya yun dahil para i-justify yung kanyang pagbabanta sa Pangulo. Diba? Yun lang yun eh. Diba? So, tuloy natin mga kaibigan totoo yung sinasabi ni Attorney Claire dito. Mga guys, no? Tuloy natin. kahit sabihin mo hindi actionable, lumabas sa bibig mo yung plano mo. Yun ang nakakakilabot kasi ngayon namin nalaman na may posibilidad din sinasabi ni Sergeant Las Cañas tungkol sa iyo on EJK. Hindi naman tayo mga kaklira nagbubunyag dito eh. Sa bibig naman nila lumalabas. Diba tuloy yung kwento ng iba, nakokorroborate niya mismo. Siya mismo ang nagpapatotoo na she can do it. Nawala ka na sa huwisyo mo, nagsasalita ka dyan, nawalan ka ng control. Hindi mo na control yung emotions mo. So galit ka kay lahat ng inis mo, lahat na nasa utak mo, lahat ng binalak mo, lumabas. Lahat ng mura mo, di mo na control. Di mo na ginamit yung brains mo. Galit na galit ka kasi because of Zuleika. Attorney Zuleika Lopez. Ano bang So, yan, kaibigan, no? So, totoo yung sinasabi dyan ni Attorney Claire, no? Actually, mga kaibigan, may karugtungan pa yan. Totoo yung sinabi niya dyan na yung mga sinasabi ni Las Cañas, no? Tungkol dito kay Lukring, na itong si Lukring daw ay isa rin sa author ng AJK, na nung siya na ang naging mayor ng Davao City ay gumawa siya ng panibagong plan, no? Hindi niya sinunod yung kung ano yung style ng tatay niya sa AJK. Hindi niya sinunod, no? Yung tungkol sa war on drugs ng tatay niya. Nung siya na ang naging mayor ng Davao City, gumawa siya ng bagong design, no? Ng war on drugs. At ayon nga kay Las Cañas, ang ginawa daw ni Lukring, ang sinabi daw ni Lukring, wag na yung tama na yung igaganon agad. Kung saan makita igaganon. Wag na ganyan kasi masyado daw masyadong parang makalat, no? Makalat at saka parang ano ba yan, palagi na lang may ganon-ganon, no? So, ang sinabi daw ni Lukring, ayon kay Las Cañas, ang instructions daw ni Lukring ay kidnapin nyo. Kidnapin. Pagka nakidnap nyo, dalhin nyo doon sa lugar kung saan doon nyo igaganon. At doon nyo na rin ililibing. Para nang sa ganon, I think yun Laod Quarry at Laod Quarry. Para nang sa ganon daw ay magmukhang missing. So, hindi nga naman paghihinalaan na, uy, ito another EJK. Oh, extrajudicial killings na naman to. So, ganun daw ang gawin ang sabi ni Las Cañas, no, na yan daw ang bagong utos, no, ng mayor ng Davao. Si Lukring ngayon, kasi si Lukring na ang mayor ng Davao, no? So, ang gawin, kidnapin,
dalhin doon sa lugar, no, Laod Quarry, pagkatapos doon iganon, pagkatapos doon ilibing. At palalabasin na lang sa mga police report, no, na mga missing, para hindi daw yung palagi na lang, uy, may natumba na ano, uy, merong ano, may binaril, may, para daw walang ganon, para kunwari lumalabas na lang na missing. No? So, yun po yung sinasabi ni Las Cañas tungkol kay Lukring, na si Lukring daw ay isa sa author nag-design ng EJK. So, dahil dito mga kaibigan, sa sinasabi ni Duterte, ni Sara, na pagbabanta niya sa Pangulo, na nag-hire siya ng killer, na kumausap na siya ng killer para itsugi yung tatlo. So, parang tama nga, no? Tama yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro na nagkakaroon ngayon ng nagko-corroborate ngayon yung sinasabi, no, ni Las Cañas. Nako-confirm ngayon ni Lukring. Siya mismo ang nagko-confirm na siya pala ay merong kilala at kumakausap pala siya, nakaka-contact pala siya ng assassin. Mga didishits, proud ba kayo na ang inyong idolo ay merong contact na assassin? Proud na proud ba kayo mga DDS na ang inyong idolo ay may kilalang assassin, kumukontrata ng assassin, nagbabayad ng assassin para magpatsugi? Proud ba kayo na inaamin mismo ng inyong idolo na kayang-kaya niya pala na magpatsugi ng tao? Proud ba kayo mga didishit na ang inyong idolo na gusto niyong maging Pangulo ng Pilipinas someday ay kayang-kayang tsumugi kahit ng malalaking mga tao sa Pilipinas? Proud ba kayo mga didishit na ang inyong idolong si Lukring? Sinasabi pa niya online, nalalaman ng buong mundo, ginawang headline ng buong mundo na siya ay kumausap ng assassin. Proud ba kayo mga didishit na ang inyong idolo ay hindi marunong magpatupad ng human rights? Kasi siya mismo nagbabiolates sa mga human rights dahil once na nagpatsegi ka ng tao, once na nagpatumba ka ng tao, ibig sabihin, wala kang pakialam sa human rights. Diba? Kasi ibig sabihin, number one violator ka ng human rights dahil hindi mo binibigyan ng due process eh. Kapag galit ka, itsugi na yan. Kapag galit ka, wala na, yan naman yan. Eliminate. Diba? Ganyan ang yung mindset. Diba? Sasabihin mo, oy, naghihinala ka kasi, oy, merong chuchugi sa akin, kaya, magre-revenge ako from the grave kapag ako nachugi, ganito ang gagawin, nakakausap na ako ng tao, sinabi ko na dun sa tao, itsugi yung tatlong yan, huwag kang titigil kapag hindi yan natsugi, at nag-confirm, yes, no joke, malaking backlash sa kanya yan, guys, kasi nga, second highest official of the land, nakakapagpatsugi, nakakapag-hire ng assassin. So, ang tatanungin ngayon ng taong bayan, kawawa tayo. Tayo na mga ordinary Filipino, kawawa tayo. Pag tayo napagtripan, kapag tayo ay galit sa atin, kapag nag-oppose tayo, so anong gagawin sa atin? Itutsugi tayo. So, ang mangyayari, pag nagkaroon tayo ng isang presidente someday na katulad ni Lukring, lahat tayo dito sa Pilipinas, wala tayong freedom. At hindi mo sila pwedeng batikusin. Kasi pag binatikos mo sila, saan ka pupunta? Kung hindi sa kulungan, 6 feet below the ground. Diba? Naalala nyo yung teacher na nagsabi, galit na galit kay Duterte at online nagbanta. Nalala niyo yun? Hindi umabot ng isang buwan yun. Hindi umabot yun ng isang linggo. Inaresto agad. Ikinulong ka agad. Diba? Nakikita niyo ba sa panahon ni Duterte na merong mga rallies, na mga iba-ibang mga rally? Wala.
Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kita nyo yung mga rally kabi-kabilaan. Kasi may freedom of expression. Nasabi nga ng mga press at ng mga dilaw ng mga journalists katulad ni Richard Hidarian, ngayon lang sila nakahinga. Sa panahon lang na ito ni PBBM, sila nakahinga dahil doon daw sa panahon ni Duterte, kapag binatikos mo ang Duterte, harassment ang gagawin sa'yo. Ihaharas ka, pagbabantaan ka na patatahimikin. Kaya, yung mga journalists ngayon, mga kaibigan, meron silang freedom of expressions. At pati yung mga tao ngayon, may freedom para mag-rally. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na walang freedom dahil kinukulong, tinutumba, pinapatahimik. O, diba?